Good morning mga kapatid. Good morning, nandito na naman tayo sa ating live, no? Live segment mga kapatid. Good morning sa inyong lahat. Saan mang dako ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, good morning, good morning. How are you today mga kapatid? Kumusta po ang inyong gising? Okay ba inyong gising habang tumatagal lalong napapasarap ang gising natin mga kapatid. Good morning sa lahat ng ating watchers all over the world. And we are into transhumanism part 24, no? Squid Game season 4. Big Brother House, set rules, Chugi Machine, and the signboard mga kapatid. Good morning sa lahat. This is morning, Pastor, at sa lahat ng mga kapatid. Good morning, Sister Naliza. Kumusta po kayo dyan? Kumusta po? So, binabati ko ang lahat nating mga kapatiran, mga kapatid, sa Mindanao, sa Davao, no? Sa lahat ng dako ng mundo, mga kapatid. Binabati ko lahat ng mga kapatiran natin. Naway ang pag-iingat ng Panginoon ay masa sa inyo lahat, no? Good morning. May few viewers na tayo mga kapatid, no? May 4 na viewers na tayo. So today is Monday, March 3 po mga kapatid. Today is Monday. Gains Tuto, maraming salamat, Aga Pastor. Good morning, Gains Tuto. At please tag your friends. Share it in your Facebook Live kasi we are running out of time. Parang konti na lang po itong mga natitira, nalalabing mga oras ng ating Facebook, FB. No, konti na lang ito, matsusugi na rin ng ating FB kaya binibilis-bilisan na natin ang pagda-download sa mga kababayan natin. Binibilis-bilisan na natin mga kapatid kasi nga inaaraw-araw at minsan gabi. No, ang ating live mga kapatid 10 AM ng umaga at saka 10 PM ng gabi. Binibilisan natin para ma-inform natin, ma-download natin lahat ng kailangang ma-download kasi nga tsutsugiin na tayo nitong ni Lolo Mets, no? Tsutsugiin na tayo ni Lolo Mets mga kapatid. Kaya minsan nagko-coding tayo itong tsugi, no? Alam niyo na ang tsugi, no? May mga coding tayo. Itong Squid Game, alam nyo ng Squid Game, that is Plandemonic, mga kapatid. Pag AC, kalaban natin yan si AC, no? So, dapat alam nyo ang mga terminology, mga kapatid, kasi nga, sinutsugi tayo ng Lolo Mets, okay? Ni Lolo Mets, mga kapatid. Good morning sa lahat ng mga taga Davao, no, sa lahat ng mga taga Davao, Brother Balong, Sister Daisy, mga follower natin, mga taga Davao, no, the gift is you, si Leka Raiko, mga kapatid, Lotte Rose, Sara Escalikas, Sonia, no, Sister Sonia, mga taga Davao na mga followers natin yan, mga kapatid. Good morning sa inyong lahat. So, sa lahat ng mga pastors and churches, no, binabati ko kayo, pastors and churches, members, tinatawag nilang leaders, disciples, no, music team, sa lahat ng mga Christian. No, sana naman itag nyo naman sila, mga kapatid, at i-share nyo naman ito sa JC Church nyo ng matauhan na po. Okay, good morning. Sister Mary Jane Bato, Sister Connie Niskov, no, good morning. Hallelujah. So po, wala namang problema po. Pwede kayong mag-multitasking habang nakikinig kayo. Multitasking kayo, maglalaba kayo para maging productive ang inyong pakikinig, mga kapatid. Maglilinis, magwa-washing ng clothes, no, you can do it, no, just connect it to the Bluetooth, mga kapatid, and voila, you can do everything, mga kapatid. So good morning, no, sa lahat ng ating mga viewers
Lalo na sa mga pastors, no? Kasi ang mga pastors ay mahal ko, mga kapatid. Mahal ko kayo, mga kabaro ko na mga pastors. So, dahil mahal ko kayo, mga pastors, kaya nga, winawarningan natin sila. Naway makinig sila, mga kapatid, sa warning natin at hindi magbibingi-bingihan, no? Hindi na panahon ngayon ng proud. Hindi na panahon ngayon na hindi ka teachable, no? Mga pastors, kailangan itong pakinggan, mga pastors. Okay? Kasi mas pag kayo ang magsabi niyan sa inyong mga membro at kayo ang magpahiwatig nito sa inyong mga membro, mas makakinig sila kasi nga may influence ka. So make use of your influence, pastor, to influence, to warn the people so that the people will be enlightened. Amen? Carmi Yoshida, good morning. May mga tinag si dito, si Gens Toto. Good morning, Joel Villaleza, no? Joey Cacho, thank you for tagging them. Kapatid, your reward and my reward is the same, no? When you share it and you tag your friends, no, nakikiayon ka sa reward. Kung ano ang reward ko sa Panginoon, may share ka noon, mga kapatid. Hindi na tayo nitong mga, no, magkapera daw sa maraming shares. Huwag kayong maniniwala dyan, mga kapatid. Hindi natin inaasam-asam yung pera na yan. Kita sa sa FB. So, no, this world is doomed for destruction. Good morning, blessed morning, Brother John from Imus, Cavite, Brother Benz. Good morning, Venus Gra. Good morning, Gina Rams. Mga kapatid, we have 13 views, no? Bilis talaga, no? Good morning, big glad bless you. Magandang umaga po, Pastor, at sa lahat mga viewers. Magandang umaga sa inyong lahat. So before tayo mag-start, kasi 13 na tayo, so we will start now. And let's go in prayer. Father God, thank you for this morning. Thank you for your loving kindness. Thank you for your faithfulness. You are the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end, the origin and the author and the finisher of our faith. And you are a coming King. We're excited to see you. And Lord, we are in the last days, Lord. Strengthen your people. Open our spiritual eyes, ears, even those pastors, leaders, disciples, Lord, teachers, deacons, staff in the church, worship team, or listening, and all the Christians, whatever religion they have, Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists, Baptists, Pentecostal, Evangelical, all the churches, oh God, be awakened. In the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen. Good morning sa lahat. We are into Transhumanism, Agenda Part 24, Squid Game, Big Brother House, Set Rules, Chugi Machine, and Signboard, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, yung pelikula na Squid Game, no, is really almost, no, it is a perfect description. Kaya nga, I encourage you to watch it again nang magkaroon kayo ng overview sa mga ginagawa o gagawin pa ng ating kaaway nitong huling mga araw. Kasi doon talaga makikita mo, mga kapatid, no? Makikita mo kung ano ang ginagawa. So here we go. Ngayon nga, mga kapatid, yung nasa Squid Game dahil yung red light and green light game nila, yung dal na may baril, no? Nandito na ngayon sa New York, NYPD, tinatawag itong K5 robot, no? K5 robot ito na talagang high-tech ito, mga kapatid. So, makikita mo na nakikita lang natin sa Squid Game ito, pero ngayon inilabas na nila, mga kapatid. So, all the movies are tinatawag na predictive programming. Ano yung predictive? Pinoprogram ang ating mind para hindi tayo mabigla, no? Itong mga Hollywood na ito, itong mga Netflix na ito, itong mga movies na to ay inspired by AC, no? Inspired by AC, mga kapatid, to educate the people para paglabas nila ng kanilang produkto, mga kapatid, hindi na mabibigla ang tao. Are you following? Itong mga Paramount na to, itong mga Universal Studio, itong gumagawa ng mga Transformer, gumagawa ng Avengers, X-Men, gumagawa ng mga movies, AI movies, like itong mga bago, mga avatars,
No, these are AI inspired and this is AC. Mga AC ito mga kapatid. So, no? Good morning, good morning, good morning. So, gising mga kapatid. No? Gising. Okay, mga kapatid? Gising. Lahat na nasa movie, pag titingnan nyo yan, that is all. Naway yung mga movie watchers mga kapatid, yung movie lovers, naway hindi kayo madideceive kasi nga, no, naka-tune in kayo, no. Ako nga hindi ako nakatingin masyado ng movie, pero one thing na hindi ako na-deceive dahil palagi akong nakatingin nito mga kapatid, no. No, bawas-bawasan nyo na pagtingin na yan ng mga movie na yan. Dito na kayo, magbasa kayo ng matauhan tayo mga kapatid at lahat ng mga pastors diyan. Okay? So tag your friends, no? So itong K5 robot, no? Itong K5 robot na ito, mga kapatid, no? Kunting ano lang. Ano ba ang pwedeng gawin ng K5 robot na to, no? Kasi nga we're talking about signage, the Chugi machine. Itong Chugi machine, mga kapatid. So ano bang capable of doing this Chugi machine, no? So ang sabi dito sa NYPD o New York Police Department, mga kapatid, no? So sabi dito mga kapatid, NYPD RoboCop no longer patrolling end of the pilot program. 40-pound robot was meant to be a deterrent to subway crime. No, ito para tinatawag na mga subway crime kasi alam nyo na sa first world country may mga subway yan. May mga daanan ng tren, doon dumadaan ang tren, doon ang mga tao sumasakay at na unloading sa mga tren, no? Wala man tayo nito diyan. Wala tayo dito sa Davao nito. But sa mga first world country, even Manila, mga kapatid, may tinatawag na mga subway, no? Was meant to be deter subway crime. Ano ba mga subway crime? Yung mga snatching, yung vandalism. No, 2 human officer had to guard at all times to keep it from being vandalized. No? May mga gwardiya rin siya, mga kapatid. So, no, officer had to guard it. No? So, ito mga kapatid, mga crime sa subway, mga pandudukot. But I believe mga kapatid, hindi lang ito crime sa subway. No? There is hidden agenda that was not being revealed. Hindi sinasabi kasi nga hindi naman sinasabi ni Satan kung ano talaga or easy ano ang mga pakay nila. Ito ay, tingnan nyo mga kapatid, itong AI na ito mga kapatid, alam nyo ang capacity nito mga kapatid? Alam nyo ang capacity nito? Ito ang capacity nito mga kapatid. Oh. Ito ang capacity nito mga kapatid. This 40-pound K5 robot developed by security contractor Nightscope was the first rolled out in early October to patrol Times Square subway station for 2 months. Using 4 cameras, may 4 na kamera ito mga kapatid. At ang 4 na kameras nito mga kapatid, to scan its surrounding. Are you following? Please, listen kapatid. Ito ay scanning. Okay? Photosynthesis and scanning and detection, facial recognition, iris scanning, back scanning mga kapatid. The city official said that at all time, that robot would serve as deterrent to crime. What do you mean by deterrent? And also provide the NYPD with the real-time surveillance data. Okay? Kasi nga, lahat ng nabakulam, mga kapatid, no? Lahat ng nabakulam, no? Madidetect na nito. And all of the data was being processed by this robot, mga kapatid. Lahat ng nabakulam. Kasi, madidetect ka niyan pag wala kang bakulam, kapatid. Madidetect ka kasi parang hindi magpa-function ang kanyang ano. So, you are automatic, pag madetect ka niyan, what will happen? It will send a signals to the police, to the human police,
to handcuff you, to pusas you, para pusasan ka, or this robot, mga kapatid, is to, may tinatawag na killing instinct din ito, na parang may bibigay sa'yo, any crime, pag mahabol ka nito, you can be, tinatawag na, electric shock, na ilalabas nitong robot na to, mga kapatid. So, kaya nga, mga kapatid, lumiliit na ang mundo ng mga walang bakulang po. No? Lumiliit na ang mundo ng mga walang bakulang. That's why may I suggest those who live nanirahan na ayaw sa bakulam, nanirahan sa first world country, magsialisa na po kayo dyan, mga kapatid. Magsialisa na po kayo dyan. No? Magsialisa na kayo dyan, mga kapatid. Huwag na kayong tama na yung mga naipundar nyo, mga kapatid. No, hinay-hinay na kayong mag-alisan dyan, mga kapatid. Are you following, mga kapatid? Naririnig nyo ba ako, mga kapatid? At may surveillance ito in real time. Ano bang meaning na real time surveillance, mga kapatid? No? 24/7. So, ang mangyayari din dito, kapatid, no, mababawasan na ang mga pulis, no? Ito talaga ay adapt ng government, lalo na dito sa Pilipinas, kasi nga makakatipid sila sa mga CCTMO, mga traffic mga enforcers, kasi mag-detect ito, no? So mas makatipid ang gobyerno nito, mga kapatid, kaya nga maraming government, mga kapatid, na gustong kukuha talaga nito. Are you following, mga kapatid? Maraming government na gusto talagang magkuha nito, mga kapatid, kasi nga makakatipid sila sa tinatawag na expenses sa pagsweldo ng mga pulis. Sabi ni Venus Gra, tulad sa movie ni Will Smith na AR robot, tapos kapag nasira ang nagkontrol sa robot, lahat ng tao, correct, sinutsugi ang lahat ng tao, mga kapatid. Yes, yung Will Smith, no? Kasi they are programmable, no? And meron din silang tinatawag na destructive instinct. Pwede kanilang electric shock, no? May i-release itong robot na ito na electric shock. At ito pa, mga kapatid, may robot din na may tinatawag ding robot na pagala-gala sa NYPD pa rin ito. No? Ito na wala nang tinatawag na mga bomb squad dog, mga K9, wala na yan kasi nga ang mahal ng maintenance, matagal pa i-train, no? From puppy to hanggang lumalaki, no? Kailangan pa nang magbantay, kailangan pa nang mag-alaga, kailangan pa may mga proseso pa para lumaki, pakainin mo pa ng dog food, no? Tapos swelduhan mo pa yung magpakain, magsweldo ka pa ng mag-training. Ito, mga kapatid, i-accept talaga ito ng mga gobyerno. Makakatipid sila. No, ito na rin ang robot na may scanning, mga kapatid. Mag-scan din ito ng mga unbox, mga kapatid. Kaya, itong mga huling araw, mga kapatid, habulan ito, habulan. Hunting time, hide and seek, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, this is Squid Game. Itong huling mga araw, nandito na tayo sa tinatawag na Squid Game. At nandito na tayo sa tinatawag na laro ni AC. No? Laro ito ni AC ang pinasok natin. So that's why the moment you receive the invitation, which is the invitation, i-review nyo, the moment you receive the box, mga kapatid, that your entry point or entry pass that you are entering into the game. At sa mga game, may mga gadget doon, may mga killing tsugi machine, may mga signboard doon, mga kapatid. Amen, amen, amen. Yes po, sabi ni Brother Benz, masyak pa rin ako pag mag-scan ang Bluetooth sa paligid. Naglabasan talaga ang marka ni Taning. Amen, bioweapon. Praise Jesus. So, these robots, these dogs, K5 robot, this creepy robot here,
na papalitan na ang mga K9 na yan is mas high-tech ito mga kapatid kasi scanning ito. Kaya nga, mamarkahan talaga ang lahat ng mga tao para magkaroon ng record or scanning, ma-detect talaga ang tao, including the children. No? Including the children. Nitong mga disease tsugi na to, ay ang target talaga ito, ang mga hindi pa nakamarka mga kapatid. So that's why magwa-warning kayo mga pastor, na mga tulog-tulog diyan. Start na kayo ng warning kahit na naturok na kayo, no? No, ano nyo, no, patunayan nyo na alyansa pa rin kayo ng Panginoon. Patunayan nyo ang allegiance sa Panginoon. Pag magwa-warning kayo ng hindi na magpabakulang sa inyong mga membro. Patunayan nyo ang pagkakamali nyo. At huwag na kayong magkakamali pa uli. Pag magpasikandos ka nitong Jesus Tsugi at pastor ka, naku po, wala ka na talagang kaligtasan mga kapatid. Kahit na ang galing mo, kahit na anointed ka, kahit maraming matumba sa iyo, no? Kahit na maglihans ka, maraming matumba, 1,000 ang lihans mo, 1,000 matumba, kahit na mga kapatid. That's why sabi ni Lord sa Matthew 6:21, in those days many will say to me, Lord, Lord, have I prophesied? Have I cast out demon? Have I, marami kang nagagawa. But the Lord will say unto you, Pastor, Shepherd, go away, I did not know you, kasi nag-receive ka ng box, mga kapatid. So itong robot na ito, and marami yan mga kapatid. Marami pang magsilabasan, no? Ito nga mga kapatid, mga AI de las alas na din ito mga kapatid. Lahat na yan, teachers, cook, police, waiter, lahat, papalitan yan kasi makales ang gobyerno natin. At yan ay part sa tinatawag na Fourth Industrial Revolution. That is the part of Fourth Industrial Revolution. Kasi nakatimbre na yan doon sa web. Yan ang minimitingan ng mga presidente. So, i-apply talaga yan dito sa atin. Kaya huwag kayong magbulag-bulagan dyan, mga teachers, mga lahat ng mga tao, mga pulis, kahit mga pulis, matsusugi dito mga kapatid. Okay? So, ito po ay mga tinatawag na gadget, no? Ito po ay tinatawag na mga gadget. Pasok naman tayo sa mga sinasabi nating rules. Are you following? No? Mga rules, mga kapatid. Set of rules. No? May tinatawag talagang set of rules. Para mapipilitan kang mapasok doon sa tinatawag na concentration camp o Squid Game. Are you following, mga kapatid? Are you following? So, para mapipilitan ka mapasok sa tinatawag na Squid Game, may mga set of rules talaga. Kaya nga, sabi ko sa inyo, hahawakan ka sa liig nito. Actually, may ka-chat ako mga kapatid na from UK, no? UK, mga kapatid. May mga set of rules na sila doon. Sabi dito, ito rin, isa din ito sa i-implement sa atin sa Pilipinas. But as of now, mga kapatid, as of now, ito, mga signboard ng Squid Game ay nagsisimula doon sa UK. Sa first world country talaga mauna. Sa first world country talaga mauna. So, may sinabi ako sa inyo last ko na live, di ba? About sa carbon credit system. Hindi pa natin maintindihan itong carbon credit system, mga kapatid. Kasi nga, nandito tayo sa Pilipinas at ang Pilipinas, masasabi nating nasa huli. No, huli na ito na matawag nating
nasa huli na ang implementation sa atin kasi nga poor country tayo. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na nilagay tayo dito sa tinatawag na poor country kasi ang ano talaga, ang Squid Game talaga ay nagsisimula sa first world country. Kaya advice ko sa mga nasa first world country, lisanin nyo na yan. Ha? Lisanin nyo na. Huwag na kayong mawili sa mga daming income dyan. Paano naman ang income nyo kung matutsugi naman kayo dyan, mga kapatid? So, sabi dito mga kapatid, makikita mo dito, may mga tinatawag na mga sign doon. Kasi may kachat ako taga London. Shout out to you, Brother John Santiago. No? Sabi niya dito, Pastor, lahat ng sinasabi niyo, Pastor, carbon social credit, yung mga social credit system, lahat yan, Pastor, na-implement na dito yan sa amin. Sabi niya, kaya nga gusto na siyang umuwi sa Pilipinas right away. Hindi na niya paabutin ng 2025 kasi nakikita na niya talaga doon, ini-implement na talaga itong signboard na ito, low emission zone at saka ultra low emission zone. No, ang mga cars doon mga kapatid, pag hindi ka mag-upgrade ng cars, no? Ano ba ito? Pag hindi ka mag-upgrade doon pala sa UK, which is nagsisimula na ito ngayon. No? Iano ko muna ang chat namin mga kapatid. Wait lang. No? Sabi niya dito mga kapatid. Wait lang ha. Iano ko muna. Ano ko muna chat. Sabi dito niya, chat ito niya mga kapatid. No? Wait lang. Sabi dito niya kapatid, papasok sa zone, tinatawag na zone. Alam mo kung compliant ang car mo. Ano ba ang compliant mga kapatid? Na comply, no? Yung mga car mo na siguro hindi na diesel, hindi na gasoline ang ginagamit, electric cars na, pagpasok mo sa zone, alam na kung compliant ang car mo dahil nagkalat na ang kamera and through the car's registration number. Ito mga kapatid, through the cars, no, may mga stickers, yung license, yung RFID stickers mga kapatid. Sabi dito, undo the car's registration number, which is RFID, radio frequency identification, charge is payable online. Are you following mga kapatid? Automatic i-charge, kahit nagtakbo lang ang car mo, hindi ka na kailangan mag-stop over ka, hindi ka na kailangan parahin. The moment na mahagip ka nitong tinatawag nilang ANPR cameras, which is for Vehicle Access Control, Security, ITS, Tolling Car, Park Slot, at Smart City Application. Mataas ang range nito mga kapatid. Kahit ilang kilometer ito, pag mahagip ang tinatawag na sticker or car registration number na may RFID mga kapatid, automatic. Pag hindi ka compliant sa tinatawag nilang low emission zone, ULEZ, no? Automatic magdidak agad. No? Kailangan kang magbayad online. Advance or sa araw. Charge in payable online in advance or sa araw na pumasok ka sa zone. Kung hindi, I will be sent a PCN or penalty charge notice if not paid within 2 weeks. No, kung hindi mo yan ma-paid within 2 weeks mga kapatid, yung payable mo ay dudublehin at dadami pa yan kung i-ignore mo, sabi ng aking kachat sa London. Kaya nga, kahit anong laki ng kita mo dyan, kung marami naman mga set of rules, itong digitalization, baliwala pa rin kasi, mga kapatid, marami ang pangtsutsugi na gagawin
ni Antikristo, mga kapatid. Marami ang pangsusugi na gagawin ni Antikristo. Na okay, digital nga, comfort. Akala mo comfort na, akala mo komportable ka na. Kasi digital na. Online na, wala nang cashless na. Akala mo komportable ka na. Maraming ng mga lost, itong mga AC, mga kapatid, na pabibigatan ang load mo. Kagaya sa panahon ng, remember, panahon ni Moses, nung nandun sila sa Egypt, no? Dinagdagan ni Pharaoh ang trabahuin at ang load ng mga Israelita. Now, Pharaoh speak about AC, mga kapatid. Si AC itong si Pharaoh, na tayo ang mga pinili ng Diyos, tayo ang mga Israel, from the word Israel, we are chosen people, we are called ones, ang meaning ng Israel, tayo ay dinagdagan ang load nitong digitalization, mga kapatid. So akala natin, iko-comfort tayo, pero susugiin pala tayo sa mga laws and set of rules, mga kapatid. Are you following, mga kapatid? Sabi ni Gonzales JKG, ganyan nga po ang ini-implement ngayon sa Metro Manila, na unified na lahat ng RFID sa lahat ng klaseng expressway. Just only time to be implement. Correct po, mga kapatid, kasi gaya-gaya man tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, no, lahat sa Mateo 24 verse 16, lahat ng nasa sa Judea kailangan ng mamundok, mga kapatid. No? Kung ayaw nyo sa sistema, kung ayaw nyo dahil labag sa prinsipyo ng Panginoon, kailangan nating mamundok, kapatid. Okay? Are you following? Ini-implement talaga yan, mga kapatid. Malinaw pa sa sikat ng araw, bro. Talagang nangyari na yan. Claro, Alde, Pagasartonga. Malinaw pa sa sikat ng araw, bro. Talagang nangyari na yan. What is written and it's happened, that's why we need to be baptized in Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Bakit ka ganoon, Pastor, no? May mga kapatiran na walang pakialam sa nangyari sa mundo. Basta sila sunod ng church, katwiran nila, mahalaga. Basta go lang ng sa buhay. Men, are you following, mga kapatid? So, ito pala, mga kapatid, no? Ito pala, mga kapatid, dito yan. No? Kasi nga, may card ka na. No? May tinatawag sila doon sa kanila na card. At kung dito sa atin, sa cellphone natin, sooner kasi under tayo sa in-check na zolos, in-check na pamamalakad, in-check na implementation, no? At ang GCash natin ay under na Chinese Fintech, under sa CIMB Bank. Ano na ito, kapatid, niluluto na ito at malapit na ito mangyari kung ano ang mangyari sa China, sa China, mga kapatid. Kung ano mangyari doon, implement ito dito, mga kapatid. So kahit, no, marami ka pang sasakyan, hindi mo magamit yan, mga kapatid. Kasi nga, may carbon. No, nagdepende. At ito rin, mga kapatid, makikita mo dito, kasi yung can afford, yung mga mayayaman talaga na kaya makabili ng electric cars, unfair pa rin ito, mga kapatid. Kasi nga, yung mga kaya ng electric cars, mag-upgrade, doon sila sa expressway makadaan. Samantalang yung mga low-cost na car na maraming carbon emission, kawawa doon isubsob sa mga traffic, mga kapatid. So parang makita natin ito, akala ko ba pantay-pantay ang lahat? Akala ko ba common lahat, commonwealth? Akala ko ba komunismo ito na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan? Akala ko ba ganyan? Kasi nga, ang kanilang pamamalakad ay dapat pantay-pantay lahat. Ngunit, ang mangyayari dito, mga kapatid, ang makapunta lang sa expressway, yung mga
mayayaman. Yung mga mahirap, masubsob pa rin sa trapiko, mga kapatid. At may fines ito, kapatid, sabi ng ating kapatid dito, na ating kachat. Ang fines nila, mga kapatid, nito is 12 euro. 12 euro is, kung 6, ilan ba ang euro ngayon, mga kapatid? I-times mo na lang yan. Malaki na yan, mga kapatid. So talagang panggigipit ito, mga kapatid. Yung following. Kasi nga, part ito sa mga Squid Game nga play, mga kapatid. No? We are in the game, mga kapatid. Are you following? Akala kasi natin, pag mag-submit tayo nitong AC BIS system, mga kapatid, akala natin, wala na tayo, free na tayo sa panggigipit. Nako po. No? Ano ba itong ULIS, no? Tinatawag na ULIS. No? Low emission zone or LEZ are area usually within the cities and larger towns with various restriction on the operation of more polluting typical older vehicles. Kaya pag ma-implement ito, mga kapatid, itong mga vehicle, kaya nga may tinatawag tayong tinatawag na Jeepney Modernization Program na kailangan na ang lahat ng mga jeepney. Kasi nga, ito na law na ito, mga kapatid. Pero ito pala, mga kapatid, yes, may advantage na makikita natin dito para wala na yung mga sira-sira at bulok na mga jeep na yan. Pero behind this, mga kapatid, behind the technologies, the disadvantage of controlling and manipulating people. To the point na itong mga mayayaman, wala nang karapatan na pag maubos na ang tinatawag nilang carbon allowance nila, card nila, maubos na ang point nila, hindi na sila makapagamit ng kanilang sasakyan. Maglalakad at magbibisikleta na lang sila, kaya ilalagay yung mga mayayaman, kapatid, kaya nga ilalagay sila sa tinatawag na smart city. Yung 15 minutes lang lahat. Mag-grocery, 15 minutes. Dito sa Davao, may global town, Davao Global Towns na kami dito. Sa Manila, marami na yung mga smart city na yan. Kasi dyan talaga sa Manila, parang first world country na rin yan, mga kapatid. So, that's why, ilalagay ka sa smart city. 15 minutes walk. So, kagaya dito, yung mga low emission zone na yan, at saka itong mga signage na yan, mga kapatid, no? Mga signage na yan, may mga tinatawag na ganito, mga kapatid. Tingnan natin. May tinatawag na ganito, mga kapatid. Alam nyo kung ano yung sa mapa na yan, yung center, the heart of the city, yun ang may tinatawag na mga signage. Kaya pala malinaw ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Matthew 24 verse 16. Lahat ng nasa Judea, kung ayaw mo ng sistema, kung ayaw mong gipitin ka ni Antikristo, maghanap ka na ng bundok, kapatid. No? Huwag niyong ibenta ang bundok niyo, manirahan na kayo doon. Dahan-dahan na kayong mag-prepare, mga kapatid. No, may binigyan tayo ng preparation ng Panginoon. But of course, hindi magtatagal ang ating pag-uusig kasi mag-rapture naman. At malapit na itong mangyari. Malapit na itong mangyari, mga kapatid. So, dyan na area na yan, sa heart of the city, yung naka blue and pink dyan, may tinatawag na low emission zones. Pagpasok mo dyan ng car mo, for example, boundary, dito sa Davao, may tinatawag tayong mga checkpoint. No? From checkpoint to papunta ka doon, dapat ang car mo is upgraded. Electric cars. That's why, ito rin ang pamamaraan nila para mabenta nila itong bagong produkto nila na mga electric cars. Kaya may set of rules o law. Kasi business ito lahat, mga kapatid. No, akala natin for the good ito, but
These all are pera-pera, mga kapatid. These are funded by the elites and the cabal and the oligarchs and the that mga ano ito, mga genius itong mga mayayaman na ito. Gagawin nilang law para maibenta ang kanilang produkto. Kaya nga sa Bakulam, isa sa kanilang mga produkto, gagawin nilang mandatory, gagawin nilang i-allied nila sa government para mas maibenta sa lahat. Force nga, sabi sa Revelation 13, verse 16 to 18. They will force everyone, free and slave, great and small, rich and poor, to have the mark. Kaya nga, mga kapatid, mapipilitan ka talaga pag hindi ka umalis sa first world country, ikaw na Kristiyano ka at alam mo ang prinsipyo ng Panginoon. Pag hindi ka umalis, lumisan dyan kasi nahuhumaling ka pa at nawiwili ka pa sa buhay Sodoma and Gomora, madadamay ka dyan, kapatid. Madadamay ka dyan. Kaya huwag ka nang magtagal dyan, mga kapatid. Umuwi ka na sa Pilipinas. Kung ayaw mong, but of course, kung gusto kang mag-submit sa kanilang system, no need to uwi sa Pilipinas kasi gusto mo naman yan. Kanya-kanya man tayo ng salvation. Okay, mga kapatid, are you following? Sabi pa ng ating kapatid dito, chat din namin, mga kapatid. Sabi niya, sa London pala siya ngayon. Salamat, kapatid, sa pag-share mo nito. Mauna nga ang first world country, pastor. Sa amin, almost every 1 mile radius, meron pong 5G mast. Itong 5G mast, mga kapatid. Kasi nga, itong mga robots, mga humanoids, lahat, itong mga dogs, AI, hindi talaga yan gagana pag mahina ang internet mo. Pag mahina ang internet, itong mga NYPD K5 robot na to, itong mga teacher robot, itong mga waiter, itong mga cook sa mga restaurant o fast food na mag-adapt ng AI, hindi yan gagana pag mahina ang internet. Ang gagawin nila, malakas na internet ang ilalagay dyan. Kaya nga, ang 5G mast, mga kapatid, sabi ng ating kapatid sa London, para lang street light, mga kapatid, hindi na kailangan ng cell tower. Dito sa atin, makikita natin ang 5G. Kailangan talaga sa mataas na tower, 5G din yun. Pero sa kanila doon, sa first world country, napaka-high-tech, para lang street light, mga kapatid, at ang baba. Ang baba. So, malakas ito na klase na internet, nilagay sa mga residential. Anong mangyari, mga kapatid? Matutuliro ang tao nito. Lalo pat nakabaksin ka at nakabakulam ka at may graphene oxide ka. Matutuliro ka. Sabi niya dito, ang dami, pastor, 5G. Must ang inilalagay. Halos 1 kilometer lang, meron na naman. Kasi nga, bawat kilometro, may mga restaurant yan, na naggamit ng mga robot na yan. So, kaya, para lang pusti ng double light, mga kapatid. Are you following? Are you following, mga kapatid? Sabi niya, dito sa chat namin, ang dami nga pong mga nagsidatingan. Wait lang. Ang dami nga pong nagsidatingan ng mga Pinoy dito. Puro na nagpaplano na magandang future nila rito. Pero ang isip-isip ko, umiiling na lang ako. Wala silang kamalay-malay na iba na ang nakakagisnan nilang mundo simula next year. Okay? Nagdaming mga gusto mga Pinoy, mag-abroad talaga. Punta sa tinatawag na the American dream, the dream of their lives. Pero mga kapatid, malapit na yang i-destroy dyan.
No? Malapit na yung i-destroy dyan. No, hindi lang nila alam. Kasi hindi nila alam. So sabi din niya dito, mga kapatid, sabi niya, totoo po yan. Dito po sa London, dito puro digital na rin sa supermarket. Puro self-checkout na. Wala ng cashier. O, doon sa kanila, mga kapatid, wala ng cashier, mga kapatid. Mga AI na. So, kaya nga, tabi-tabi ang mga 5G mask na nilalagay nila. Kasi nga, ayaw mag-function yan pag hindi mataas, sa sobrang taas. No, alam nyo naman, pag high electromagnetic frequency, ang pagmatamaan ang human, mga kapatid, nako po, pati DNA mo masusunog. O, pag human ka pa at matamaan ka niyan, masunog. Pero kung yung mga nakaturok na, nakabakulam na, mga kapatid, parang wala lang sa kanila dahil they are receptor of too much. Pinoprogram na nila, sineset na ang kanilang katawan to receive too much frequency. Pero ikaw, pag pure-blooded human ka, hindi ka nabakulam dyan, at nagstay ka sa first world country, naku po, puputok yung ugat mo dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, magsialisa na kayo dyan. Lisanin nyo na po. Amen? Lisanin nyo na po. Huwag na kayong mahuhumaling sa pera. Anin nyo naman ang pera. Kung babalik naman sa inyong katawan, so maubos din ang pera nyo, mga kapatid. Amen. Totoo yan, mapalad po tayo dahil po nasa third world country po tayo. Meron po tayong pattern na makikita sa ibang bansa na umulad. Kaya iwan ko na lang talaga sa mga tulog-tulog at natutulog-tulugan. God bless you more. Po. Okay? Intindihan niyo yung sinabi ni Brother Joel? Salamat, Brother Joel. It is very clear, mga kapatid. No? It is very clear. Kaya wag nyo nang patatagalin ng 2025 habang hindi pa nag-permanent lockdown. Sabi pa niya dito, may nakikita siyang, sabi niya, nakita nyo na po ito, pastor. Sabi niya, nire-ready na po nila ang ang tinatawag na concentration camp. Sa Ireland po yan, karatig bansa namin dito, sabi, para daw sa mga matatanda. Para daw sa mga matatanda. Pero I doubt it. No? Bakit mo ilalagay ang mga matatanda dyan? Kasi nga, tsutsugiin nila ang mga senior. Kasi nga, for them, wala nang pulos ang mga senior. At ang iba, no? Ang iba, sinasabi nilang para sa mga asylum seeker or seeker asylum. Yung mga kumukross ng border na walang mga pasaporte, walang mga documents na kumukross sa border, dyan ilalagay. Pero naku po, hindi yan totoo, mga kapatid. That is, tinatawag yan na Squid Game Camp yan. Are you following? So nakaprepare na ang mga first world country, mga kapatid. They are prepared. No? Are you following, mga kapatid? Ano ko lang itong chat namin, mga kapatid. Sabi pa niya dito, tapos nung nagpunta po kami sa Bristol, London, nagbayad po ako ng carbon tax clean air zone na tinatawag, inuunti-unti na po talaga nila, baka sa susunod, individual na ang carbon tax, hindi na per sasakyan. Kaya nga, mapipilitan ka. Kasi nga, pag once na nabakulam ka, mga kapatid, doon, may mga discounts ka, may mga VIP, very important person, access ka, maka-access ka. Pag wala ka, nako po, gigipitin ka ng mga laws and regulation. At ito mga machine na nakapalibot all around you will hunt you, mga kapatid. Are you following? Sana nakafollow kayo, mga kapatid. Iano ko lang itong mga chat namin, konti. So,
Sabi niya, uuwi na siya mga kapatid. No, i-share ko lang. Sabi niya, oo bro, pag permanent lockdown na, mapipilitan talaga kayo mabakulam kasi walang pera dyan, di na makasurvive. Okay lang sa Pinas, may gulay. Ito ang chat ko sa kanya. Sabi niya, opo pastor, naghanda na po kami. May pupuntahan din kaming bundok sa probinsya ng Aurora at delikado na po talaga ang sitwasyon. Hindi na nakikita ng karamihan, akala nila back to normal na, pero natatakot po. Natatakot po. Sabi dito, delikado po talaga ang sitwasyon. Hindi na nakikita ng karamihan, akala back to normal na, pero natatakot po ang mga nangyayari. Tahimik lang ang kalaban, pero niluluto na nila ang lahat ng batas na magagamit nila. Are you following mga kapatid? Are you following? So, yung mga nasa third world country dyan, mga kapatid, I advise you, hindi sa inyo mga kapatid, kasi ang iba, magsabi sila na paano na kami makasurvive, uwi kami ng Pilipinas, wala din kaming trabaho. No? Paano na kami mag-survive? Kaya nag-chat siya sa akin dito. 2024 in our last chance para umalis sa first world country at magtago na sa bulumbundukin ng Pinas. 2025 will be chaos, lalo na shutdown na nila ang air travel, and definitely worse ang sealed ng na-sealed na ang Judas Pandemonic Treaty, Squid Game. Sila na ang magiging international law. O wala na yung law natin dito sa Pilipinas. Ang maghahari na ang international law, which is tinatawag na one world government. Magkakaroon na ng one world government, mga kapatid. No? The world into a permanent emergency lockdown and all the way to their great reset target to 2030. So, no, nasa sa inyo yan mga kapatid na nasa first world country. Kaya mag-isip-isip na kayo mga kapatid. May magsasabing, paano naman ang buhay namin pag umuwi kami sa Pilipinas, wala kaming matrabahuan. Naku po mga kapatid, wag mong isipin yan. Kasi, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. No? Buti nga kayo na nakapagtrabaho dyan, may naipundar na kayo, no? Kung manirahan kayo dito sa Pilipinas, talagang makasurvive kayo kasi ang iba, may nabili na farm, may mga na-invest na ng mga bahay. Kami nga, na nandito sa Pilipinas, wala kaming investment. No? Kayo pa kaya nga meron na kayong mga investment at naiipon? So tama na yan mga kapatid. Tama na yan mga kapatid. No, hindi mo maangkin ang lahat-lahat ng yaman sa mundo. Talagang ang ginagawa ni Satan sa iyo ngayon, nandyan sa mga first world country, pinapasarap kayo para hindi na kayo umuwi. Kasi once na mag-permanent lockdown dyan, sinasabi ng ating brother, once na hindi na niya hinihintay ang 2024, hindi na kayo makakalabas dyan once na i-sealed na ang mga borders, once na i-sealed na ang air travel, mga kapatid, mas lalong magigipit kayo. Kasi itong mga robot na ito, itong mga dog robot na ito, no? Itong mga Squid Game dolls na ito mga kapatid, ay i-deploy nila sa bahay-bahay nyo. I-deploy ito sa city. Ito, i-deploy ito sa city nyo. Pag hindi ka pa umalis dyan, mga kapatid, kasi nga, sayang-saya ka pa sa buhay dyan sa first world country. Pag i-deploy na ito sa inyong mga city, itong mga Squid Game doll na ito, puppets na ito, Squid Game toys na ito, naku, maskan ka, wala kang bakulam. Ilagay ka doon. No, dito ka ilagay sa tinatawag na mga piniprepare nila. Dito ka ilalagay, Diyan ka ilalagay, kapatid. Diyan ka ilalagay.
So, mas nagpapalala sa buhay mo. Kaysa nakauwi ka ng Pilipinas, mas maganda pa ang buhay mo dito sa Pilipinas kaysa dyan ka ilalagay. Are you following, mga kapatid? Naririnig nyo ba ang boses ko? Naririnig nyo ba ang warning ng ating Panginoon sa inyo, mga kapatid? Saan mo gusto? Magstay ka dyan? Magstay ka dyan? May tendency ka talaga, pag magstay ka dyan, may tendency talaga na mag-submit ka. Kasi nga, hindi ka mabubuhay dyan. Pag hindi ka mag-submit sa system talaga, talagang gigipitin ka man nila. Because that is slavery, mga kapatid. No? Mamili ka na lang. Pag ayaw mong umalis dyan, dito ka talaga. Or else, before ganyan, rapture. Mga kapatid. So kaya, sabi ng Panginoon, may instruction ng Panginoon sa atin, mga kapatid, sa Mateo, basahin ko, para maparinggan nyo ng mabuti. Mateo 24, verse 15, sabi dito. Mateo 24 verse 15. So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. 16. Then let those who are in Judea flee to the mountains. No, kayo nasa first word kayo, mga kapatid. Kayo po ay nakatira sa Judea ngayon. Pero sabi ng Panginoon, those who are in Judea, flee to the mountains. Balik kayo sa Pilipinas, mga mountains dito sa Pilipinas. Mga probinsya dito, mga kapatid. Are you following? Ha? Yung mga rehab centers na ipinatayo noon ni Digong, meant for those camp. Hallelujah. Are you following, mga kapatid? So, that is all about the seat rules and machines. Tomorrow, mga kapatid, dito lang muna ako. Tomorrow, mga kapatid, I will be sharing to you about the social credit system. It's another set of rules. It's another panggigipit na mapapilitan talaga ang tao na mag-submit at mapipilitan siyang pumasok sa tinatawag na Big Brother house. Itong social credit system na yun. Kaya umalis ka na dyan. No? Umalis ka na dyan, kapatid. Nasa sa inyo na kung maniwala kayo. Pero may verse din sa Bible na yung nasa bubong ay hindi na kailangan bababa. Pero may verse din sa Bible na kailangan ang nasa Judea, kailangan mamundok. Kasi nga, hindi natin alam ang kayang gawin ni Antikristo sa iyo. At lalo na't pamilyado ka, mga kapatid, okay lang kung ikaw lang ang execute. Pati pamilya mo, execute yan. At what's masakit dyan, ikaw ma-execute kasi ang pamilya mo ayaw magpa-execute. Yun ang masakit na makikita mo ang pamilya mo na hindi nila kayang ipaglaban si Kristo at tatanggap sa tatak ng halimaw. Yun ang masakit, kapatid. Amen? Sabi ni Brother Joselito dito, taas ito, kaya humayo ang unang anghel at inubuhos sa lupa ng laman ang kanyang sidlan at nagkaroon ng masakit na napakadidiring mga sugat ng mga tatak ng halimaw. Sumamba sa imahe nito. Pahayag 6:2. Amen. Salamat po, kapatid. Sabi ni Bing Palero Magwad, sa lugar ko, hirap signal doon sa CP, kaya walang kwenta kasi ang SIM, hindi nag-SIM register. Pero ipagpatuloy ko pa rin ang pag-share ng Word of God. One and only, kahit wala ng kamera, hanggat ibibigay ng Lord ng pagkakataong magising. Praise God. Patuloy ka po, Sister Beng.
Amen. So, babasahin ko ang mga comment dito, mga kapatid. Hallelujah. Mas mainam ang e-bike at bicycle. Hallelujah. Sabi dito, kami mamundok. Amen. Tulad ko, wala kaming bundok. Amen. So, hindi naman kailangan na bundok talaga, na as in bundok, na walang mga tao. Ang point lang is yung, as long as may pwede ka mataniman, mga kapatid. No? Hindi kailangan na bundok talaga yung mga, halos mga tribe na talaga ang nandun. No need ng ganun. As long as pwede ka makasurvive, na makaplant-plant ka, pag inflation will happen, palad po tayong nasa third world country. Amen. So please, basahin niyo rin ang mga comment ng ating mga kababayan para magkaroon tayo ng idea. At ito ay magandang pakikipagtalastasan at additional learning sa bawat isa, mga kapatid. So tomorrow, mga kapatid, i-continue natin itong tinatawag, ano ba itong tinatawag na social credit system. Kasi yung discuss natin is about carbon allowance or carbon credit system. Ngayon naman sa tao na naman, no? Sa susunod ko tomorrow, sa tao, ano ang mangyayari sa social credit system at paano ito mangyari at anong mangyari sa mga susunod pa nitong mga araw na i-implement nito ang tinatawag na Agenda 2030, mga kapatid. So God bless you. Mag-pray ako, Lord. Thank you for these watchers, lalo na sa mga kababayan naming nasa first world country, Lord. Dalangin ko po ang patnubay nyo. Dalangin po ang guidance nyo. Na Lord, hindi na sila maghahakot pa ng mga marami pang kayamanan, marami pang mga kayamanan. But Lord, rather give them a contented heart. They will escape the wrath of God. Lord, patnubayan niyo po sila, Panginoon. Proteksyonan niyo po sila, ang kanilang pamamahay, ang kanilang sambahayan, nandun, again sa mga radiation itong 5G, again sa itong mga robot scanning na ito. In the mighty name of Jesus, hindi sila makikita. Hindi sila makikita, Lord. Maging invisible sila sa mata ng kaaway namin. Maging invisible ang mga chosen few mo dyan sa first world, oh God. Salamat po. Iwaksin niyo po sila sa kapahamakan. Salamat po, lalo na, Lord, dito sa amin, Lord, sa third world country, Lord. Ipamulat mo kami sa katotohanan, lalo na maraming pastor ngayon ang bulag, Panginoon. I pray na magigising sila na, Lord, ang takip, ang busal sa kanilang mga bibig ay mawala. Ang takip sa kanilang mga mata, Lord, tanggalin niyo po in the mighty name of Jesus. Ang takip sa kanilang tainga na nilagay ng kaaway, tanggalin niyo po in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon, na Lord, maraming ma-open ang mind sa lahat na nag-share at nag-tag, O God. I-bless nyo po ang kanilang, anoint them, O Lord, that Lord, yung makakita nito, Panginoon, ma-open ang kanilang spiritual eyes. Mamumulat sila sa katotohanan at Lord, magising sila sa katotohanan, Panginoon. Salamat po. Kabagan nyo po kami nitong huling mga araw, Panginoon. At Lord, remember us and write our names in the book of remembrance. And Lord, salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Good day sa lahat. God bless you all. Iingatan po tayo ng ating mahal na Panginoon. Malapit na siyang bumalik. Kaya bumalik ka na sa Kanya. Amen. God bless.